So, bakit po ba ako dito nasa harapan? Nung tinanong po ako ni Pastor Amay, sabi niya, mamili ka ng date sa April. Sabi ko, Pastor, pwede ba mag-pray muna? Hindi ko sure. Actually, hindi ako nakapagbigay ng sagot kay Pastor. Nakita ko na lang yung sarili ko nakaschedule. So yun po. As I was praying to the Lord, kasi hindi ko po talaga alam kung ano i-share ko sa inyo. At kung ano po ba ang revelation ng Panginoon, na kung ang revelation ba sa akin ay ganun din ang gustong revelasyon ng Panginoon sa inyo ngayong gabi. Pero nawa na ang Diyos ang malugod sa gabing ito as we study His words. And so next slide please. So, yan po. Wala akong naisip na title, kaya puro question mark. Di po, kasi ano po, di ba ang theme po natin this year is revival. Yeah, tas I think from the last few weeks po for this month, for month of April, we have been studying ang theme po ngayon this month. Nagkagayahan na kasi narinig na yung iba. Pero revival, a call to excellent service. And I think naman po, as we attend all these prayer meetings, for sure sa Bible studies din po ninyo, at sa ating prayer meetings every Friday, I think natutunan naman na po natin, meron na po siguro tayong na-digest na excellent service. Kaya yan po ang ano ko ngayon. Ito po ang gusto ko pong iwan ngayong gabi. Ano ba ang calling natin ngayong gabi? Kasi yun yung monthly theme. Siyempre, iba't iba po tayo ng ng mga buhay, ng pinagdadaanan. So, tanungin po natin yung katabi natin. Revival, a call to ano ka? Ay! A call to prayer meeting. Oh, pwede. So, yun po. So, next slide po. So, tingnan po natin kung alam natin from the first year kung ano yung mga theme. Kung sa January, naalala pa po ba natin ang theme ng January? It's Revival, a call to kunin yung ano doon. It's ano po, okay, next slide. It's a call to absolute consecration. So, sabi po doon, ang theme verse po niya is Joshua 3:5. Ang sabi po doon, consecrate yourself. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do miracles among you. So, yun po yung January. Come February, ano po yung February? Naalala niyo po ba? Yan, alam natin kasi February. So, it's a call to passionate love. Sabi naman po doon sa revival, a call to passionate love, ang theme verse niya po is Matthew chapter 22, verses 37 to 38. Jesus answered him, love the Lord your God with every passion of your heart, with all of your energy of your being, and with every thought that is within you. This is the great and supreme commandment. So, passionate love. Ano naman po yung March? Talaga. Alam po ng mga nagtuturo yan dito every Sunday. So it's March po is a call to absolute obedience. Sabi doon is, ang theme verse niya po is Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Mabilis ko lang pong babasahin, is who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory God the Father. So yung absolute obedience,
Ngayon po, alam na natin, nasagot na natin yung last, April, an excellent service. Ano po yung Bible verse doon? Romans 12, isa pang 1, so 11. Romans 12:11. Romans 12:11 po ang sabi doon, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. So yan po ang ating so far na ating napag-aaralan dito po sa ating panambahan sa theme na po na ibinaba from May na so we have this uniformity na sabay-sabay po tayo mag-grow sa subject na revival kung sasabihin. Ngayon, napansin niyo po ba? Anong napapansin niyo po ba sa monthly theme natin? Meron po ba kayong ano? Ako. Ayun, tama naman. Hindi po, kung mapapansin niyo lang po, is lagi pong superlative. Yung absolute, passionate, tas absolute ulit, and excellent. Diba? Parang laging pinaka-the best po, ang laging hinihingi po when we are going to be revived. So, next slide po. Ay, hindi ano. Thank you. So, yun po. Yun po, no, ninilay-nilay po ako, gabi-gabi na lang po ako hindi man na problema. Ano kaya sabi ko, Lord, ano na iniisip ko gabi-gabi. Hindi na nakatulog. Hindi, ano po talagang, and then I stumbled po yung dati ko pong devotion notebook, sa Philippines pa, nadala ko kasi siya dito. And back then, I think you all know naman po na, JL lang po ako sa Philippines, and I'm actually, nag-church po ako sa JL Ortigas Center. So that's, ang pastor po doon ay si Pastor Bobot. Yan, si Pastor Bobot. So ito, medyo po ito doon sa mga... Opo. So, medyo po siya, hindi naman inspired ba? Kasi I really like how, nabe-blessed po talaga ako on how Pastor Bobot kind of explains things from reality and then i-connect niya in spiritual na para lahat tayo ay nakaka-relate. Hindi naman po tayo lahat ay pare-pares ng spiritual maturity. So, at least this night, po tayo? Magkaka-level po tayo. Pero yun po. Yun po. Sabi po dyan is Memento Mori. So, Memento Mori is Latin phrase po siya. Ang sabi ay, remember, you must die. Parang nakakatakot naman ang Danica. Bakit yan ang tinuturo mo ngayon? Pero ang other meaning niya is, remember, you are mortal. So, I think this is mostly nakikita po to sa mga, alam niyo po yung pag magbibisita kayo sa mga, putod, Memento Mori, mga RIP, yan yung mga nakikita po natin. So, yun pala. Remember, you must die, or remember, you are mortal. Next po. Yun po, kasi sabi doon, remember, you are mortal. So, tayo daw po pala immortal. Hindi pala tayo na, lahat po tayo may hangganan. Amen. Baka meron po kayo dyang immortality. Wala po tayo. Amen. So, sense of mortality. So, sense of mortality, sabi po doon, death is sudden. Diba? Lahat naman po tayo, kahit anong age, di natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Ano pong sabi sa Isaiah 55:6? Kuya Heson, if you could. So, Isaiah 55:6. Okay. Sabi po doon, nandun na po ba kayo? Isaiah 55:6, sabi doon, seek the Lord. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. So bakit po kaya yun po ang na ilagay natin. Death is sudden. Hindi naman po natin alam
kung kailan nga po tayo kukunin ng Panginoon. Kaya, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Meron pong sa iwayan po, no, sa young adult po, lagi pong napag-uusapan na the Lord is a God of chances. Diba? Parang lagi na lang na mabuti ang Panginoon, tayo ay laging lagi siyang nandyan kapag tayo ay lalapit sa Kanya kasi He gives chances. Pero paano pag, thank you. And paano po kaya pag it's your time, wala na tayong time para humingi ng chance. Di ba po ba? Andito pa po ba kayo? Ganito pa na pag nasa harap. Anyways, pero yun po. So, yun po na ilagay ko is Isaiah 55:6. So, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Like right now, we're able to study the Word of God together. Darating ang panahon, sa panahon ng tribulation, baka hindi na tayo makapag-gathering ng ganito, hindi na tayo makapag-fellowship, baka yung ibang kapatiran natin na-rapture na. Paano naman yung mga naiwan na hindi na-rapture? Tititigan na lang. Ikaw ba mag-lead? Sino mag-worship lead ngayon? Sino ang pastor? Mga ganyan. So, that is sudden. Next po is death. Lagay po doon is death ends all probation for the one who dies. So, probation. Di ba sa trabaho po, probation, 3 months? 3 months, iba-iba po. Yung iba 6 months. So, ganun din po pala ang buhay. It's a lifetime probation tayo sa Panginoon. Doon pa natin, kasi heavenward po tayo, di ba? Ang residence natin is hindi naman po dito. Tayo po ay foreigners dito, ang ating residence ay nandun po sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya, right now, lahat po tayo probation. Wala pang full-time, wala pang may mga permanent full-time, mga part-time, lahat probation. And next po is death is incurable. Wala naman pong kahit anong siyensya, doktor, ang makakapagpagaling. Pag oras mo na. Tapos next po is death is called the great equalizer. Great equalizer po kasi pag ang tao namatay, wala naman po kung may mayaman, mahirap, matangkad, maliit, may maputi, may medyo kalyumangki, lahat po equal kasi lahat is subject to death. Diba po? Memento mori. And next po is death is the defining amount of the soul's eternal destiny. So if we could open our Bibles po in Hebrews 9:27. And if we can flash. Yan po. So just as man is destined to die once and after that to face judgment. Yun po ang ating destiny. Diba? Sabi po sa Hebrews. And so, I think by this time, meron na po tayong sense of mortality. Diba? Same page na po tayong lahat dyan. Sense of mortality. Next slide po. Sabi po ng si Charles Spurgeon po, nag-ano po kasi ako ng death. Hindi ko ano bang mga death na yan. Sabi niyo, bakit death ang pinag-aaralan natin? May may plot twist. Death, sabi po doon, death is a matter of playing the fool or keeping the faith. So, sabi po doon kaya ko po hinighlight yung playing the fool. Playing the fool, if we turn our Bibles to 1 Samuel 26:21. 1 Samuel chapter 26 verse 21, Kuya Heson. At 20 minutes lang daw ako. 15 lang pala. Sabi po doon, si King Saul po to kay David si King Saul po. Then Saul said, I have sinned. Come back, David, my son, because you considered my life precious today. I will not try to harm you again. Surely I have acted like a fool and have erred. Sa ibang translation po is, I have committed grave error. Pero have erred greatly dyan. So, yun po yung sinasabing death is a matter of playing the fool.
Tas yung sa isa naman po is keeping the faith. Keeping the faith. So, keeping the faith, I think we all know this, 2 Timothy 4:7. I fought the good fight of... Yes. So, pero i-flash pa rin natin, 2 Timothy 4:7. So, or keeping the faith. So, tayo po ba, alin po ba tayo doon? Are we the one? Para ba tayong si King Saul na we played the fool? Kasi lahat po tayo may role to play. Right? So, yun po, 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, alin po ba tayo doon? Paghahatulan tayo. Were you the one playing like a fool or you're the one who kept the faith? So, yun po. Tapos sabi po dun sabi sa German proverb, I think di ko na nailagay dyan, sabi, a man has learned much who has learned to die. So, treat each day as a gift. So, a man has learned much who has learned to die. So, put it in a way po, in illustration, na paano po pag binigyan kayo ng taning? Kunyari, meron po kayong ano lang po to, example lang. Put your yung paa niyo po sa shoes na paano po kayo ay binigyan ng taning ng doktor. O kapatid, 3 months ka na lang. O 6 months. Nagkakaroon na ng value ang life ngayon nung tinanginga ka kasi nag-iisip ka na paano mo i-suspend yung 3 months. Yun po, may kaibigan nga po ako dati nung high school is, medyo active na po ako sa church. Pero kaibigan ko pa rin siya, pero medyo hindi siya naniniwala sa Panginoon. Tapos sabi ko, ayaw mo sumama? Yung parang, tara, ano lang. Sabi niya, hindi, bata pa ako. Pag matanda na ako, kasi feeling niya, mapipigilan siyang gawin ang gusto niya sa buhay. Ganun. Tapos sabi niya, pag matanda na. Tapos ngayon, pag iniisip ko, nung ginagawa ko to, pag hindi siya nakarating ng pagtanda, di na siya. Paano yun, di ba? Pero yun, kaya a man has learned much who has learned to die. Kung nalaman mo na may taning ka, yung mga nalalabing parang ka na, baka sabi, procrastinate ka na. Biglang, sorry Lord, bigla ka na nag-ibang tao talaga. Dahil dati, feeling mo madami pang nalalabing oras sa'yo. Ngayon, dahil tinaningan ka na, nagmamadali ka na. So, next slide is, nagmamadali ka na. Mamadali, makaka-pressure, baka may bomba. Yeah, pero nakakasabay po ba tayo? Nakakasabay po tayo. Can I see a thumbs up po dyan kung gising pa kayo? Amen. Hallelujah. And yeah, so, I think we're all familiar with eulogy. Yes, no? Yes. Eulogy. Ano ba meaning ng eulogy? Sabi ko dyan para nag-copy-paste ako ng dictionary meaning. It is a speech or a piece of writing that praises someone or something very much, typically for someone who has just died. So, yeah, so ito po yung, di ba kasi, ko lang kay Nanay Cathy, di ba parang magsi-speech kayo ng yung mga naaalala nyo sa kanya, na si Mami Cathy, ganito yan. Di ba parang meron kang nare-remember na very distinct dun sa taong yun na pumanaw na. So, yun po yung eulogy. Kasi may napag-uusapan nga, parang puro white na lang ang mga kausap ko nowadays. Sabi ko, pinag-uusapan ko ng white. At bakit ang eulogy ginagawa lang pagpatay ka na? Bakit hindi ba pwedeng sabihan ka ng magagandang bagay at na-appreciate ka nung buhay ka pa? Bakit hindi mo pwedeng, si sister, yan. Hindi niya nasabi niya pa nung huli na. Nagiging multo ba tayo? Nakikinig pa rin pa ba tayo doon? Naririnig pa rin ba natin yun? So, yun yung mga... Baguhin natin. Ibahin natin. Mag-eulogy. One night, magsasabihan lang tayo ng instead na prayer meeting, But yeah, so yun daw po pala yung eulogy. Doon napag-uusapan lang naman po. So yun pala ang eulogy. So, next slide po is eulogy. Ngayon, for illustration. Ako po yung example. Paano po ako kung ako yung
may burol. Ako yung nakagano. Siyempre, bibisitahin niyo po ako. Bibisitahin niyo po ako. Sasabihin niyo, di ba, minsan titignan mo pa, pupunta ka pa dun sa Cabao, di ba? Ay, si Danica. Si Danica, ano to eh. Makulit to eh. Madaldal to eh. Laging late yan eh. Di ba? So, ganyan po. Si Danica, siya ay, di ba, magtitingin kayo sa Cabao. Hindi mo maiwasan. Magre-recall ka. Biglang, di mo naman iniisip, pero pag tinignan mo na, kunyari, kung, ano naman, in Jesus' name, gantong age, bata pa to. Marami pa sana siya. Diba? Hindi, illustration po, like example po, di ba, ganun siya. Pero ngayon, ako yung example ko po, paano po? Kung kunyari, isipin nyo lang po, paano kung kayo ang nasa Cabao, at bibisitahin kayo ng mga pamilya at kaibigan? Example lang po. Ano ang sasabihin po kaya sa inyo? Hindi, isipin nyo lang po. Put your name. Ano po kaya ang maaalala sa inyo? Ano po kaya mga serbisyo ang naiwan nyo sa mga taong mahal ninyo? Di ba? Mabuti ba yung naiisip nyo? Tingin nyo ba na-appreciate pa kayo nung ginawa nyo yun? O mas na-highlight yung gumawa kayo ng talagang matindi? Parang hindi yung lipstick niya. Sino nag-makeup dyan? Baka may mga ganun. Pero yeah, so, I think you know where I'm going. Kaya sabi, kung ipuput niyo po yung sarili niyo, ano kayang masasabi sa inyo? Kaya next po. So, magkukwento muna ako, lang mabilis lang, kasi nga, 10 minutes na lang natang natitira. So, siya po si Francisca Rojas. Siya po ay galing pong Buenos Aires, Argentina. Parang corned beef. Yeah, si Francisca Rojas po, siya po ay mother of 2. Meron po siyang 6 years old son and 4 years old daughter. Si Francesca Rojas. So, hindi po niya kamag-anak si Marodel, Argentina po ito. So, 6 years old son and 4 years old daughter. And 1892 po, she brutally murdered the 2 children of hers. So, yung 6 years old son and 4 years old daughter. Ngayon, ang ginawa niya dahil na-murder niya po, ang ginawa niya para to get away with that crime is she cut her throat. Pero hindi not enough for her to die. She cut her throat na umaagas ang dugo. Tapos sinabi niya, nung dumating yung pulis, tumawag siya na, yung kapitbahay namin, pinagtangkaan kaming pamilya. Ginawa niya talaga intentionally. So, she cut her throat. Tapos yung niya po, yung kapitbahay niyang yun si Pedro Ramon Velasquez. Yun, Pedro. True to life story to. Baka sabihin mo, ano isasabi to ni Danica. So, si Pedro Ramon Velasquez, yun yung neighbor na walang kaalam-alam talaga po. Na according dun sa story po ni Francesca, na she did that, bakit niya minurder ang dalawa niyang anak? Kasi po meron po siyang partner, parang kinakasama, hindi po siya tinatanggap na may dalawa siyang anak. So, ganun po medyo yung storya niya. So, yun, apparently yun. Tapos, ngayon, nandito po si Alvarez, yun yung police. Nasa crime scene, tingnan, may dugo na tas few months later, nung iniimbestigahan, hinuli na yung si Pedro yung kapitbahay. Kasi nga, it looks like yung crime scene dahil, bakit kung ikaw nasa tamang isip ka, di ba? Kumbaga, yung unang impression, bakit mo maikakat yung throat mo? Tapos umaagas talaga. Like, talagang lifeline na, medyo naghihingalo na siya. Pero I think it's not enough for her to die. So yun, tapos, ito po si Alvarez, hindi siya satisfied na parang bakit ganun. Tapos ang sabi lagi ni Pedro, no, parang hindi
hindi ako talaga. Tapos ngayon, si Alvarez po ay merong mentor. Si mentor niya, si Juan Vucetich. Yun po ang niya, Juan Vucetich. Tapos, bumalik siya dahil nag-mentor po, minentor po siya ni Vucetich. Meron silang pinag-aralan ng process on pero hindi pa napapatunayan. Kumbaga, first time niyang i-apply to sa crime to para imbestigahan. Na pumunta ulit siya. Punta si Alvarez sa crime scene. Tapos dahil nga, di ba, si Francesca, puro dugo. Maags na talagang gano'n, nung binuksan niya yung pinto, may mga wall, talagang umaan yung dugo niya, lahat ng hawakan niya, nagkakaroon ng marks ng dugo. Tapos ngayon, ang ginawa ni Alvarez, itong process pala na pinag-aralan nila ni Juan Vucetich is fingerprint. Fingerprint po, na dun sa doorknob ng bahay nila Francesca, inano niya yung fingerprint no, tapos inano si Francesca, then yung fingerprint din niya, then nagmatch. And that's 1892, the first person who, it was Francesca Rojas po, the first person to be convicted in fingerprint evidence. So, siya po yung pinaka-first na pinagamitan ng fingerprint evidence in a crime. So, bakit mo sinasabi ko sa prayer meeting, Danica? So, next slide po. So, yun po si Francesca Rojas, yung fingerprint. So, with that being said po, sa fingerprint, sino po ang nakalala sa mga youth dito ng Youth Summit Legacy Bearers? I think umuwi pa kayo sa Pinas niya. First time pa ni Kuya Adriel sa Philippines. Yeah, so, Legacy Bearers. Tapos naisip ko, parang maganda ata itong i-connect. Na yan po, di ba makikita niyo po, parang ang symbol niya is fingerprint. Fingerprint. But before we get there, bakit legacy bearers? Sabi sa mga kabataan, bakit kami tinawag na legacy bearers? Ano po ba ibig sabihin ng legacy? Next slide po. Meron po tayo dyan. Legacia. Ang sabi po ng mga kaibigan nila Adriel at Tita Chat na dictionaries is it's the long-lasting impact of particular events, actions, etc. that took place in the past or of a person's life. So, legacy bearers. Kasi yun pala, kami yung generation nyo po pala, kung ano po ang long-lasting impact nyo, kung ano po ang iniwan nyo, yun lang din po ang aming Opo, kasi legacy bearers eh. So, next slide po. So, now we know the legacy bearer. So, back po tayo dun sa fingerprint. Bakit kaya kailangan fingerprint ang i-symbolize sa legacy bearer? Bakit? Sabi po pala doon, ang fingerprint is an impression or mark made on a surface by a person's fingertip, especially as used for identifying individuals from the unique pattern of whorls and lines. So, I think alam niyo po yun, no? Tingnan niyo po yung thumb niyo. Lahat po tayo iba-iba niyan pag po tayo thumbprint. So, that is our unique pattern. Fingerprint. So, next slide po. So, bakit fingerprint? Tapos bakit natin pinag-uusapan, Ate Danica, ang kamatayan? Nagme-make sense na po ba kayo? So, meron lang po akong two points. 2 points. Ang number 1 po doon is, remember the lifetime marks we will leave behind. Kaya maybe. Remember the lifetime marks we will leave behind. So, as we mentioned nga po, di ba, nasa casket. Sa casket tayo. Ano po kaya ang mga iniwan yung lifetime mark nung buhay pa kayo na masasabi ng mga tao na, ano siya? Di ba? If we put it in an illustration po na, ano kaya ang mga naiwan nating marka sa mga tao? Kasi fingerprint, kaya po fingerprint kasi iba-iba po tayo. Iba-iba po talaga tayo ng personality, on how we approach things, on how we handle things, on how we react to things.
Di ba po? So first is remember the lifetime marks will leave behind. Next po. Basa niyo po ba? So, parang umano po ako dyan ng guideline. Ano kaya ang pwedeng isipin namin na pwedeng iwan na lifetime marks that we will leave behind. So, sabi po dyan sa first point ko, sa number 1 is fingerprint of love. Sabihin po natin, fingerprint of love. Fingerprint of love. For your family and friends. For your family and friends. Diba? So, di ba po, sa eulogy na pag-uusapan natin, ang mga mag-eulogy lang ng mga tao na talagang tunay na nakakakilala sa'yo, ay dalawa lang. Pamilya mo, kasi lagi mong kasama yan. At mga friends mo. Friends, ang sinasabi ko friends is bilang yung true friends mo, yung ako bilang na lang. Ako bilang okay, marami parang gano'n. I mean, part ng adulting siguro yun. But, diba, bilang na lang ang true friends mo. So, sa eulogy yun, ang talagang tunay na makakapagsabi na kung sino ka talaga, na alongside with your life, na makakapagsabi is your family and friends. So, session 2 po next Friday. Ano lang po, 2 points lang naman po siya. So, yun po siya, family and friends. So, ngayon po, naglagay po ako dyan ng 3 points, mabilis lang, na ano kaya ang fingerprint na we could leave with our family and friends. First po is fingerprint of the Word of God. So, I think it's pretty simple and straightforward po is na iwanan po ba natin sila ng legasiya ng faith? Nakakilala po kaya sila, yung mga pamilya at kaibigan natin bago po tayo pumanaw? Yan lang po, illustration po. Yun po na tayo po ba ay nakapag-iwan ng even seed na magbubunga sa kanilang puso at nakakilala po ba sila sa Panginoon? Next is fingerprint of honesty and sincerity. Ang bibigat po niyan, honesty and sincerity. Kasi dahil alam lahat naman po tayo ay Kristiyano at nakakilala sa Panginoon, kung tayo ba bago tayo pumanaw, tayo ba ay naging matapat na pamilya at kaibigan sa kanila? So yun, something to ponder. And next po is yung enduring testimony. Fingerprint of enduring testimony. So, tayo po ba ay kumbaga, nung mapagsasabihan po kaya tayo, pag titignan tayo ng pamilya natin na, yan si yung kung kunyari, ako, yan no, talagang nag-push through yan despite and in spite na pagdaanan niya yan. Yeah. So, yun po, enduring testimony. So, yun po yung tatlo na nailagay ko doon. And next is, syempre, kung may family and friends, is, syempre, hindi naman po natin kakalimutan ang ating kapwa. Is fingerprint of service for other people. Ano po yung kanta? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pero yeah, so advocacy. So nagpag-usapan natin legacy, and then we also have advocacy. Ano ba ang advocacy? It's to publicly support or suggest an idea, development, or way of doing something. Na turo po ito ni Kuya Adriel. Ministry of the last, the least, and the lost. So kung tayo po ba ay pumanaw, kasi nalagay ko dito, bukod sa explanation ni Adriel, is yung last, kung isipin mo sino mga last, edi yun yung mga mahirap, yung mga least. Sino ba sila yung may mga deformity, yung may mga kapansanan, yung mga insignificant ones na feeling natin dahil hindi sila kumpleto, is least sila. Hindi sila equal sa lahat. And then ang lost, is, of course, is yung mga unbelievers at hindi nakakilala sa Panginoon. So, tayo ba? Paano kaya tayo hahatulan? Or judge na, anong ginawa natin dun sa the last, least, and lost nung pumanaw tayo? Puro lang ba sarili natin at pamilya lang natin? So, yun po. Kaya sabi po dun, sa 1 Corinthians 15:58, mabilis lang po,
malapit na po tayo. Kasi after niyan, number 2 na. Number 2 na. So, 1 Corinthians 15:58, yun po yung your labor is not in vain. So, kung anumang advokasya po ang meron tayo sa ating kapwa, be it na hindi po natin kapamilya o kaibigan na nangangailangan ng tulong, na alam natin na, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully daw po, lahat, hindi lang po yung pamilya nyo, lahat po na maaabot ng gawa ng Panginoon. Fully to the work of the Lord because you know, alam natin that your labor is not in vain. Sabi rin po sa Romans 14:7, yun nga po yung kinakanta natin na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Romans 14:7. And next po is fingerprint of worship for the church. So meron tayong pamilya, kaibigan, service for other people, and worship po sa ating panambahan. Sabi ko, nilagay ko lang po dyan is, it is only, sabi po ni Charles Spurgeon, it is only serving God that is doing immortal work. It is only, hindi ko na nabasa yung sulat ko, it is only living for Christ that is living at all. So, sa pagsiserve natin sa ating Panginoon, hindi naman po natin nakikita dito eh. Nagbibuild po tayo ng ano natin sa ating Panginoon. Immortal work. Dahil nga tayo po ay immortal, memento mori. It is only living for Christ that is living at all. May kwento po si Pastor Bobot nung naalala ko po nung inagawa ko to. Is meron daw pong bulag. May bulag sa isang eskinita, madilim, gabi na. May bulag, tapos may hawak siyang flashlight. Tapos bakit flashlight? Bakit flashlight? Tapos gumagano siya. Ganun niya. Tapos yung kaharap niya, paano mo nalaman na bulag? Madilim, tapos may flashlight. Kasi nga, yung the way he handles yung flashlight, parang uneven. Iba-iba yung patungo. Tapos, sabi po daw nung pinuntahan niya, bakit flashlight ang dala mo? Hindi yung normal po sa bulag, yung cane na ganon. Sabi po doon, nasa ko po kasi ito, negosyo. Sabi daw po, mismo nung tinanong nung tao yung bulag, is, kaya flashlight ang dinala ko, cause ang sabi niya doon, I don't want to stumble other people because of me. So, siya nabulag, mas inisip niya pa yung ibang tao na ilawan yung daan para sa mga tao na para di siya mabangka at para hindi rin mabangga yung ibang tao. So, yun po na wag po tayong maging way na para mastumble lang sa tao kasi magiging fingerprint po natin yan. Kung yung bulag kayang maging mag-isip para sa kanilang kapwa, paano pa po tayo na kumpleto? And yun, sabi po doon is, nilagay ko lang po doon is, we must be a fragrance poured out, di ba yung babae po, na ibinigay lahat-lahat, na it's a 1 year's worth of fragrance, yung worth ng fragrance na ibinuhos niya. So, and lastly po, so yan na po, so yun po yung number 1, so for fingerprint that we will leave for our family and friends, service for other people, and worship for the church. Number 2 po is, remember the eternal marks I will carry onwards. Kasi yung tatlo pong pinag-aralan natin ng mga fingerprint, ang sabi po dun sa number 1 is, remember the lifetime sa habang nabubuhay po tayo dito sa mundo. Ngayon, ito pong number 2, which magiging conclusion ko din po, is eternal marks. Pang-heavenward naman po. Ano kayang marka ang may iwan natin sa ating eternal life na will carry onward? So, sabi po sa Philippians chapter 1, verses 21 to 24, yan po yung sinabi ni Paul. Paul said to the church na for me to live is Christ and to die is gain. Mas marami pa po yun. Philippians 1:21 to 24 na, so 22, If I am to go and living in the body, this will mean fruitful labor of me. Yet, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far.
24, but it is more necessary for you that I remain in the body. So yun po yung sinabi ni Paul po sa mga Philippians, Philippi sa church. So yun po. So sabi po dito, naglagay po ako na paano po kung nagawan tayo ng grave mistakes ng ating pamilya, ng ating kaibigan na hindi natin agad ma-forgive or talagang sobrang grave. Pero sabi po doon sa 2 Corinthians 4:16-18, malapit na po tayo, mga 2 minutes. So 2 Corinthians 4, chapter 4, verses 16 to 18. Pero yun po. So sabi doon is, wala, hindi ko na dito. Yun. Thank you. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. 17. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. 18. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So sabi ko po dun sa points na yun is na God judges us according to our abilities. So sabi po dun is God is going to judge us. Bakit may S? God is going to judge us for what we have done and what we could have done. So, abilities, kaya pala ni sister kumanta. Bakit di niya ginawa? Diba? Pwede naman po natin, according to abilities, kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, diba, yung talents. Diba? Na may binigyan ng dalawa, binigyan ng yung isa tinago lang niya. Tapos sabi nung bigyan mo yun dun sa nakapalago niya ng marami. Walang-wala talaga siya. So, yun po. So, God is going to judge us for what we have done and what we could have done. Kung ano pwede sana nating nagawa. Lahat po ito at the judgment seat of Christ. Tatanungin sa iyo yan ng Panginoon, bakit kaya mo namang gawin yun, ba't di mo ginawa, anak? Di ka naman pwede mag-retaliate. Ay, hindi kasi, ganito, ganyan. Wala, it's too late. Next po is, God, we must have the right attitude in what we do. Kasi, nilagay ko po dyan is, God is interested on what we do, how we do it, and why we do it. So, it's just basically po na according to our motives po. God looks at the heart. Why did we start doing it? Bakit natin ginawa ito? Ano po ang motibo at intensyon ng ating mga puso? Kaya naano nyo po ba? Next po. So, in all, sa ating pong pagninilay-nilay ngayong gabi sa mga serbisyo na ginawa natin dito sa mundo is we remember na dalawa lang po is lifetime marks that we will leave behind sa kapamilya natin, sa kaibigan natin, sa church, and eternal marks that we will carry onwards sa ano bang mga bagay that will lead us heavenward. Napag-ano na tayo sa judgment seat of Christ, ay sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Kasi meron pong isa akong nabasang libro, nakalimutan ko, kay Max Lucado po ata, na ang tawag niya po ay Terror of the Lord daw, yung judgment seat of Christ. Kasi sabi, meron daw siyang kaibigan yun, si Max Lucado, na hindi siya afraid mamatay. Hindi ako takot mamatay. Ang sabi ng kaibigan niya, I'm ashamed to die. Kasi kung haharap siya sa Panginoon at tinanong siya ng ganito, hindi niya alam. Bukod sa hindi takot ang naramdaman niya, sobrang kaya na halos hindi niya mapakita ang mukha niya sa Panginoon. Hindi niya maisip. Kaya, yun lang po. So, we remember yung lifetime marks we will leave. Na pagtitingnan po tayo dun sa casket pa rin, dun sa kabaong na ano po kaya ang maiwan natin sa mga mahal natin sa buhay at sa Panginoon na talaga tayo ay hahatulan kung tayo ay naging mabuting anak ng Panginoon. So, sana po meron po kayong natutunan, and to God be all the glory po.